Ako si Kinfan. Isa akong may pambihirang kapangyarihan. Simula nang makalabas ako sa libingan ng hari ng kanluran, hindi na tumigil ang pagkirot nitong mata ng diwatang ahas. Minsan nasusunog, minsan nanlalamig hanggang buto. Nakikita nito ang tunay na anyo ng lahat ng bagay sa mundo. Pero unti-unti rin nitong kinakain ang aking pag-isip. Oy, si Kinfan pala to. Anong hangin ang nagdala sa'yo sa aking teritoryo ngayon? Reyna ng pamilihan ng ilalim, bilyonarya at napakaganda. Pero sa mata ng diwatang ahas ko, siya ay... Sumasakit na naman ang kanang mata ko, ang tindi. Nandito ako parang humiram ng isang bagay kay Bosu. Para mawala ang init. Hihiram. Gusto ba ni Kinfan ang barya panlaban sa multong ito? O ang taong ito ang gusto mo? Amoy ng lupa, hindi man lang matakpan ng pinakamahaling pabango. Yan ang amoy ng mga ating makasawang makaw. Malamig at nakakapangilabot. Ang lakas ng hawak mo, Kinfan. Ang payat ng pulso ko. Baka mabali ito sa'yo. Bosu, may sumpang buhay na nakatira sa baryang yan. Kung maglalaro ka pa, baka yung magagandang kamay mo ngayong gabi. Mawalan na ng saysay. Huwag kang magbiro ng ganyan, Kinfan. Anong barya panlaban sa multo? Panabik ng espiritu, sumisipsip ng lakas ng buhay. Pumasok na ang sumpa sa kuko at ugat. Sa tatlong hininga, magkakasira-sira ang iyong mga daliri, parang tuyong sanga. Sa oras na yon, Bosu, hindi mo na kayang hawakan ang iyong trono. Totoo ba yan? AME. Sino ka, pulubing mukhang lupa, para mahawakan ang kamay ni Misu? Ang baryang ito. Ako ang bibili. Umalis ka na riyan, huwag kang makasagabal. Ano ba ang alam ng pulubi na ito, Bosu? Huwag kang magpapaloko sa mga salita niya. Tunay na kayamanan itong barya ng 5 emperador. 1,000,000. Kukunin ko ito para ipampakalma sa matandang boss. Ginoong Zhao. Sabi ni Kin, mayroong sumpang buhay dito. Hindi ka ba natatakot na magdulot ito ng gulo sa inyong tahanan? Mayroon akong hiyas ng dugo mula sa dinastiyang Han na Panangga. Anong sumpa ang makakalapit sa akin? Alalahanin mo ang pulubi na ito. Malamang, hindi pa niya nakikita ang ganitong uri ng kayamanan. Lahat ng bagay na pag-aari ni Ginoong Zhao ay kayamanan. Tama ka, Boss Su. Matalas ang iyong mata. Ano bang hiyas ng dugo mula sa dinastyang Han ito? Ito ay binabat sa langis ng bangkay ng isang bitay na kriminal. Sa loob ng 49 na araw at saka pinilit na. Lagyan ng mabahong hangin gamit ang mga kemikal. Gusto mo ba talagang mamatay ng maaga? Boss Kin, ano ang nakikita ninyo? May problema ang hiyas na ito. Ang hiyas ni Ginoong Zhao ay tunay na kayamanan. Subalit, ginagamit ito para takpan ng mga butas ng patay. Dinadala mo ito. Gusto mo bang sumama sa may-ari nito sa ilalim? Kataantaduhan, nagsusumiksik ka na ba? Sinusumpa mo ako? Ito ay binili ko sa halagang 5,000,000. Sinasabi mong basuhan ng patay ito? Ipaliwanag mo ng malinaw ngayon. Bubutasan ko ang 2 mata mo. Ha? 5,000,000 para sa isang pampabilis ng kamatayan. Talaga namang malakas ang bulsa ni Ginoong Zhao. Gusto mo talagang mamatay? Bagbugin. Ako ang bahala kung mamatay siya. Ano ba? Ano ang gagawin mo? Dilat mo ang iyong mga asong mata at tingnan mo ng mabuti. Aray! 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 Kung hindi ka alis, hindi ka ba nahihiya at nakakahiya? Boss Kin, talagang nakatago ang iyong kakayahan. Kanina, yung malamig na hangin, napakalamig sa pakiramdam ko. Pumunta ka mamayang gabi para painitin ako.
At para masilip mo rin ang ilang koleksyon kong kayamanan sa bahay. Kung tunay ba ang mga ito o peke. Basta may kasiya siyang bayad para sa akin. Pumayag akong sumilip. Maging pera o ako mismo, siguradong masisiyahan ka. Boskin, malakas ang hangin dito. Baka magkasakit ka. Bosu, ang lugar na ito ay napakamahal ng lupa. Ngunit ang ganda ng pagkakagawa. Para itong isang libingang puno ng lamig at kasindakan. Ang lakas ng amoy ng nabubulok na bangkay. Boss, siya ay... Wala iyon. Mag-alis na kayong lahat. Ang init-init sa loob. Boskin, bakit suot mo pa rin yung jacket mo? Hindi ka ba natatakot na masira ang pangangatawan mo? Ito ang pormasyon ng pagtitipon ng lamig. Bosu, huwag ka nang magdrama. Matagal nang nagugutom ang inaalayan mo sa bahay. Dinala mo ako rito para gawin siyang midnight snack. Boskin, talagang mainitin ang ulo mo. Ngayong nahalata mo na. Hindi na ako magtatago. Sumunod ka sa akin sa kwarto. Ang tunay na kayamanan. Nakapatong sa kama ko. Titignan ko nga kung ano ang laman ng balon ng magandang ahas na ito. Salamin ng kawalan ng hugis. Anong klaseng salamin ito? Sinabi lang nila na antigo ito. Wala silang sinabing may kakaibang layunin. Bosu, ang lakas ng loob mo. Ang salamin ng kawalan ng hugis ay isa sa apat na nakamamatay na bagay. Kahit ang pinakamatapang na magnanakaw ng libingan ayaw hawakan. Ikaw, inilagay mo pa ito sa loob ng bahay mo. Boskin, tulungan mo ako. Durugin ang sumpa sa salamin na ito. Mamayang gabi, ang katawan at kayamanan ko ay sayo lahat. Ang salamin ng kawalan ng hugis. Tanging ang malapit ng mamatay ang makakakita ng kanilang anino dito. Suklayan mo ako. Suklayan mo ako. Ha 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 ha. Ah. Kinyan, ano ang nakita mo? Nitong kalahating buwan. Gabi-gabi akong nananaginip na nagsusuklay ako ng buhok. Pagkagising ko, puno ng buhok ang unan ko. Malapit na ba akong mamatay? Hindi ito karaniwang pangkukulam. Ito'y ritual ng pagpapalit ng kapalaran. May kumuha ng iyong kapanganakan para mag-alaga ng kapalit sa salamin. Kapag nalagas na ang buhok ng kapalit, ang iyong tunay na katawan ay magkakasugat-sugat hanggang sa mamatay. Boskin. Sino ba talaga ang gustong pumatay sa akin ng ganito? Sa tuntunin, tiyak na isang taong napakalapit sa iyo. Talaga bang hindi alam ni Bosu? Lumaki ako sa pamilihan ng ilalim, kumakain kung saan-saan. May paraan ka, Boskin, di ba? Pakiusap. May paraan. Pero kailangan ko ng iyong dugo. At kapag nabasag ang salamin, ang nasa loob nito, ay maaaring pumatay sa gumawa ng sumpa. Kaya mo ba? Basta mabuhay ako, susunod ako sa lahat ng utos mo, Bosu. Utos ng mata ng diwatang ahas, wasakin ang bula. Mga walang hiya. Saan kayo galing, bumalik kayo doon.
Aray. Hala! Nawala talagang nawala na. Ang salamin ng kawalan ng hugis mo. Sa isang master mula sa Hong Kong mo rin ba nabili yan? Huwag masyadong magsaya. Nasira ko na ang ritual nila. Ang mga maghahanap ng gulo malapit nang dumating. Talagang yun pala ang maalamat na mata ng diwatang ahas. Ang mga matang yan, talagang nagkakahalaga ng 500 milyon. 500 milyon? Sino ang nagkakaganyan sa akin? Huwag kang mag-alala, pagpatay ka na, susunugin ko ng pera. CJ. Pero hindi pa sigurado kung sino ang mamamatay. Dito na kayo manatili. Gawin natin pataba. Para sa mga bulaklak sa hardin ng bahay na ito. Go! Sino ang nag-utos sa inyo? Sabay-sabay na. Siraan natin siya. Gusto niyong mamatay? Halika, sabay-sabay na. Katawa-tawa. Mga langgam na gustong gumuho ng puno. Ngayon, magsasabi ka na ng totoo, di ba? Oso, sasabihin ko. Ang pamilya Zhao. Si Zhao de Zhu. Siyempre, siya nga. Umalis na kayo rito. Bosu, sino ka talaga? 10 taon na akong nasa ilalim. Pero hindi pa ako nakakita ng ganito kagaling at kalupit. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, ang kaaway ni Bosu ay tila kaaway ko rin. Gusto mo bang maghiganti? Mamayang gabi, pupunta tayo sa bahay nila. At ibabalik natin ang lahat ng ginawa nila. Basta't handang magdala si Kinye, ang daan ay hahakbangin ko. Ang lungga ng dragon at yung ng tigre. Sasamahan kita, Bosu. Meron ka bang imbitasyon? Huwag kang magyabang. Ito si Kinfan. Kinfan? Di ko kilala. Saan galing tong putang tong pulubi? Bawal ang mga pulubi sa loob ng villa ng Zhao. Umalis ka. Di mo kilala si Kinling. Ang kanyang daan, di mo pwedeng harangan. Boss Su. May handaan ang amo ko ngayon. Walang imbitasyon, di makakapasok. Sabihin mo kay Saudi Zoo. Dumating si Suda para magdala ng libing. Kung ganyan ka makipag-usap, Su, huwag kang magalit kung di kami magpapakumbaba. Tara! Ang pagdating namin ngayong gabi, iyon na ang pinakamalaking imbitasyon. Uminom kayong lahat. Bukas sa aking action. Lahat ay magbibigay ng premyo. Haha, Boss Zhao. Gaano kalaki ang premyo para masabing malaki? Sino sila? Sino ba sila? Si Suda, Rina sa pamilihan ng ilalim. Yung lalaki, ordinaryo lang. Bakit natatakot ng ganyan siyang Master Zhao? Ang mga tauhan mo napakagalang. Gusto pa nilang manatili. Para bantayan ang bahay ni Boss Su. Kaya ako na ang dumating. Para ihatid ang regalong ito. Young Master, simbolo yan ng aming mandirigmang handang mamatay.
May daan patungong langit, di ba? King, dahil nandito ka na, at lahat ng naririto, ay mga eksperto sa mundo ng antigo. Tara, maglaro tayo ng malaki. Premyo, 20 milyon. At Takisuyo, puntahan mo ang libingan sa Batong Gihay ng Timog Dagat. Huwag mong sabihin na mahirap para sa akin ang 2 milyon. Libingan ng multo, chismis lang talaga. Ginagawa lang niya. Hoy, Boss Su, pakinggan natin ang plano ni Kinling. Sapagkat ang pustahan dito ay tungkol sa isang napakabihirang bagay. Mukhang sigurado si Zhao Dezhu na matatalo ako. Tingnan natin kung ano ang nasa ilalim nito. Ito kaya ang pinag-uusapang. Ang lakas ng amoy ng dugo. Ito ay bagong dating mula sa Timog Silangang Asya. Ang demonyong Budha na kayang humatol ng buhay at kamatayan. Pupusta tayo kung tunay o huwad ang estatwang ito. Kung takot kang bumaba sa libingan at wala kang perang pambayad, ang mga mata mo ang ipupusta ko. Tingnan natin kung tunay kang magaling o hanggang salita lang. Pwede ang pustahan, ngunit napakabigat ng pusta ko. Baka hindi sapat ang buhay mong basura para mabayaran ito. Tigilan mo ang mga walang kwentang salita. Art. Ano, probinsyano? Ito ay gawa ng isang mangkukulam. Ang inang demonyong Budha na hinalo mula sa siyam na patay na sanggol. Kung masasabi mo ang pinagmulan at kahinaan nito, matatalo ako. Kung hindi, iwan mo ang mga mata mo ngayong gabi. Tangang to, niloloko na nga, hindi pa alam. Akala pa niya kayamanan. Bomba ng lason mula sa bangkay, pwedeng sumabog. Ginoong Qin, kakaiba ang tiyan ng estatwa. May hari ng uod ng bangkay na nakatago sa loob ng badha. Ginoong Zhao, sigurado ka ba? Natatakot ako kapag nahayag ang totoo. Iyakan at pagmamakaawa ang gagawin mo sa akin. Nagpapanggap ka lang. Kung takot kang pumusta, lumuhod ka at magmano. Ibigay mo sa akin si Suda para makalaro ako ng ilang araw. Baka maawa ako at iwan kong buo ang bangkay mo. Ikaw, Ano kung ayaw ko? Bilihin mo ang mga bulag mong mata at tingnan mo. Sino ba ang sinasamba mo, isang Diyos o demonyo? aray ko po. Tulong! Sagipin niyo ako. Ano pang hinihintay niyo? Gawan niyo ng paraan, Ginoong Zhao. Huwag. Ayoko. Itinang na, ang sakit. Ano ba tong hayop na to? Di mo pa rin alam? Nakatago sa tiyan ng rebulto ang lason. Hari ng bangkay, di matibay ang selyo ng kandila. Kasalanan mo, Izao. Ang malamig na hangin mula sa kwintas mong gawa sa buto ng tao. Ang mismong susi para magising siya. Mukhang ako na ang panalo. Pero ikaw ang magbabayad ng pusta. Ako ang bulag. Ako ang tanga. Magpatawad ka. Huwag mo akong patayin. Tulungan mo ako. Yele, pwede kitang tulungan. Pero sasabihin mo sa akin, kung ano ang nangyari sa salamin ng kawalan ng hugis. Ako. Ikaw ba ang may pakana? Masyadong mataas ang pagtingin ni Boss Su sa kanya. Wala namang ganoong kakayahan si Ginoong Zhao. May iba pang nasa likod nito. Wala naman tayong away. Sino ba talaga? Tutulungan kita. Huwag. Tigilan mo yan. Binata, magbigay daan ka na. Bago ka gumalaw. Sa miyembro ng pamilya Zhao, nagpaalam ka ba sa akin? Tito, Sino naman tong matandang to? Di mo pa siya kilala. Siguro ang tagapag-alaga ng pamilyang Zhao. Hukom sa mundo ng antigo. Tiyuhin ni Ginong Zhao. Siguro pala. Paumanhin sa aking kamangmangan. nandito ka na, Tito. Muntik na akong mamatay. AME, wala kang kwenta. Batang hamak, ang lupit ng mga kamay mo. Ang budha ng inang multo ay bihirang kagamitang pang-engkanto. Sinira mo ito, sinira mo ang swerte ng pamilya Zhao. Kailangan nating pag-usapan ang utang na ito. Parang alitap-tap lang ang matandang yan. Buong katawan, puro kasikatan. Swerte. Ginamit ang barya panlaban sa multo bilang anting-anting.
Swerte ng pamilya Zhao. Naubos na siguro ng lamig ng mga multo, di ba? Hoy, matanda, huwag kang mapanggap ng malino dahil matanda ka na. Ang pamangkin mong si Zhao Gizu ang unang nanggulo. Kapag natalo sa pustahan, tanggapin ang pagkatalo. AME. Bata, dahil mukhang marunong ka, hahamunin kita sa talas ng mata. Kung malaman mo ang pinagmulan ng tungkod na ito, quits na tayo. Kung hindi, iwan mo ang mga mata mo dito. Thunderstruck Wood. At hindi lang basta, kundi Dragons of Wingwood mula sa Dinastyang Ming. Mahusay ang kwento mo, Ginoong View. Pero sa mga hindi nakakaalam lang yan epektibo. Sa paningin ko, hindi ito kasing halaga ng isang panggatong sa kusina. Ang mata ng diwatang ahas ay tumutuklas ng kasinungalingan. Kinfan, ang lakas ng loob mo. Hinamak mo pa ang kagamitan ng tiyuhin ko, kaya bangan. Ito ang punong pinagbitinan ng Emperador Chongshen. Ang bahaging itim at nasunog ng kidlat ang kinuha, At pinabanal ng 81 monghi. Bago maging itong dragon staff na pansupil sa sumpa. Sasabihin mong panggatong lang ito, nakakatawa ka. Anong bentang swerte ang pinagsasasabi mo? Tignan mo ng mabuti. Malinaw na ito ay galit at sumpa na naipon sa daan-daang taon. Ginawang kagamitang pang-engkanto ang bagay na punong-puno ng lamig. At dinadala pa araw-araw. Kaya pala maitim ang noo. Arf. Kin, ingat. Wala akong problema. Ang punong pinagbitinan ni Emperor Chongzhen. Parang bandila sa puntod, tumatawag ng kaluluwa. Ang kahoy ng akasya ay may lamig na katangian. Pinababad mo sa langis ng bangkay. Ang pulang ningning hindi pagpapala, kundi dugo ng libo-libong inialay. Katarantaduhan. Mata ng diwatang ahas, durugin ang huwad. Saksakin ang punto ng hininga. Ano ng amoy to? Ang baho. Amoy ng pagkabulok. Ano yon? Isang alupihan. Tito, Art. Yan ba ang matalas na mata? Pang-akit ng multo ang kayamanan mo. Master Gu, mukhang talagang bulag na ang mga mata mo. Zhao, ano pang mga kayamanan ang mayroon ka? Ilabas mo na lahat. Kin, huwag kang magyabang. Pinagbibigyan ka lang ng tito ko. Sa huling laban na ito, papaniwalain kitang mawalan ng lahat. Dahil magaling ka raw, tingnan mo ito. Gawa ito sa pinakamahusay na White Mutton Fat Jedi mula sa Hotan. Sa wakas, inilabas na ng pamilyang Zhao ang kanilang pinakamahusay na kayamanan. Mukhang si Qin na ang matatalo ngayon. Matatagang tinta, sinaunang estilo, galing sa dinastyang Tang. Ang aura nito, parang buhay ang imahe ni Zhongqi. Baka ito'y tunay na gawa ni Wu Daozi. Hoy, bata. Ang Zhongqi painting na ito ang pinakamahalaga sa pamilyang Zhao. Kung mahahanap mo ang kahinaan nito, o mabubunyag ang lihim. Ang bilyon-bilyong yaman, iaalay ko ng buong puso sa iyo. Ano ang gagawin natin, Kinye? Ang lakas ng dating ng larawang ito. Kahit na isang tulad kong walang alam, ramdam ko, hindi ito ordinaryo. Baka mas mabuting umatras na lang tayo. Pwede kong palampasin ang kanilang mga salita. Huwag kang mag-alala, Kinye. Kahit maubos ang aking yaman, sisiguraduhin kong ligtas ka. Hindi na kailangan. Kaya ko pa itong harapin. Lumang larawan ito mula sa dinastyang Tang.
Pero ang kakaiba, ang mga mata ng Zhongqi sa larawan. Ay nakapikit at parang may kakaibang patong ang papel. May komplikadong mga guhit sa loob parang mapa. O parang sinaunang formasyon. Kaya ba ito? Ano ba? Hindi ito simpleng larawan ni Zhongqi. Ito ang sinasabing patong na sining para magtago ng lihim. Ang nasa ilalim nito. Ang tunay na nakakagulat na katotohanan. At ang lihim na ito parang may koneksyon. Sa aking mata ng diwatang ahas. Qin, akala mo ba pag nagpatagal ka, makakalusot ka? Ama. Kung may utak ka, lumuhod ka at humingi ng tawad. At durugin mo ang iyong kanang mata. Kung hindi, Sa susunod na taon, anibersaryo ng iyong kamatayan na ito. Wala na, Kingi. Mukhang hindi na tayo makakalabas. Gayon ng manor ng Zhao. Nakatakdang mangyari na. CJ, pagbibigyan ko kayo. Dalhin ang tinta at brush. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Kung ano ang tunay na larawan sa loob ng larawan. Bubuhasan niya ng alak. Galit na ba siya? ito ay tunay na kayamanan. Hindi dapat mahawakan. Hinto. Baliw ka ba? Galing yan sa Wudaozi. Lalanggamin mo ng alak? Mga gwardiya, durugin nyo to. Saich, Ginoong Zhao. Sino nang may lakas ng loob? Si Qin ang nagdidikta rito. Yan ang kapalit ng paglabag. Tulad nitong bote. Nawala ang pamamaraan ng paglilinis ng painting gamit ang alak. Gamit ang tinta, pa ang espiritu. Totoo ba yung alamat ng multo sa loob ng painting? Balat lang ang napipinta, hindi ang buto. Bukas. Gintong linya parang dragon. Dugo parang sumpa. Lumabas. Ang lamig. Talaga bang may multo sa painting? Tingnan nyo. May mata sa ibabaw. Bakit kapareho ng kanyang kanang mata? Ginoong Qin, yan din ba ang mata ng diwatang ahas? Pero bakit ganito? Di ko rin alam. Yan, mapa ng Kunlun Void. Mapa ng ilalim na nagtatago ng sikreto ng buhay na walang hanggan. 3 henerasyon ng pamilya Zhao ang naghanap nito sa painting. Huwag masyadong mag-abot ng kamay. Baka maputol. Ngayon, akin na ang mapang ito. Pati na ang bilyon-bilyong kayamanan ng pamilya Zhao. Hahaha. Sayo, panaginip lang. Isa lang kumpas ko. At lahat ng to, magiging butas-butas na. Qin, ibigay mo ang mapa. Kung hindi, mamamatay silang lahat kasama mo. Mga kasabay mo sa libing. Arj. Sira ulo. Walang salita. Zhao Dezu. Wala na bang kahihiyan ang pamilya Zhao? Ginoong Zhao, hindi sa ayaw kong ibigay ang mapa. Masyadong magaan ang kapalaran mo. Di mo kakayanin ang kapalit nito. Subukan mo kung ayaw mong maniwala. Tumigil ka. Tumigil ka. Nag-utos na ako. Talagang nag-utos na ako. Bahala ka. Gawin nyo. Lahat kayo, mamamatay kayo. Huwag. Zhao Gongzi. Diyos ko, paano nangyari ito? Impossible to. Ikaw ba talaga ay tao? Nang buksan ko ang larangan ng diwatang ahas. Pinahinto ko ang oras sa palibot ng 1 segundo. Ginamit ko ang lakas ng isip para baliin ang mga baril. Pero walang saysay yun sa patay. Sa kayamanan, ang puso at kapalaran ang sinusuri. Ang
Ang mapa ng Dragon Vein at multo na ito nang lumabas. Naubos na ang sumpang buhay sa loob ng 100 milya. Tapos na ang Zhao. Bakit ganito? Bakit? Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Masamang hangarin. Gu, ito ang karma mo. Tong batang to, wala kang karapatang magsalita dito. Nangahas ka pang magsalita sa akin? Umalis ka diyan. Ritual ng pagpapalit ng kapalaran, kaya gawa mo ang salamin ng kawalan ng hugis. Ano? Gu. Hindi tayo nakita o nagkakilala man lang. Bakit mo ako siniraan? Hindi ko alam ang sinasabi nyo. Hanggang ngayon, ayaw mo pang aminin ang ritual ng pagpapalit ng kapalaran. Ay blood curse. Kailangan mong isakripisyo ang pinakamalapit sa'yo. Para lang sa sarili mong buhay o kapalaran ng angkan. Pinakamalapit. Kinye. Sinasabi mo ba na siya ang... Nagpanggap ka ng isang master mula Hong Kong. At sinadya mong ibigay ang salamin ng kawalan ng hugis kay Boss Su. Tama ba ang hinala ko? Ah, kaya pala. Ganun pala. Si Gu Master, buong buhay ay nagsakripisyo, walang pagnanasa, walang anak, walang asawa. Hindi ba si Zhao Gong Silang ang pamangkin niya? Paano naging membro ng pamilya Zhao si Boss Su? Kalakal mo, kapag nagpatuloy ka sa paglalabas ng kasinungalingan. Pupunitin ko ang bibig mo. Kinfan, may ebidensya ka ba sa mga sinasabi mo? Ang linyang ito ng dugo, hindi mo kayang itanggi. Katawa-tawa. Para sa pamilya Zhao, para kay Zhao Dezu. Handang ipagkait mo ang buhay ng sarili mong anak na babae. Tama. Si Suda ay anak ko sa isang katulong noong bata pa ako. Isang pagkakamali sa aking kabataan. Ang pinagkatiwalaang si Zhao Gongzi, isa palang walang kwenta. Kaya naisip kong gamitin ang ritual ng pagpapalit ng kapalaran. Upang ilipat ang swerte ng anak ko sa pamangkin. Zhao Gongzi, ang mapa na ito na inihanap ng pamilya Zhao. Sa loob ng 3 henerasyon. Ito rin ang magiging sanhi ng inyong pagkawasak. Huwag kang magmalaki. Hindi ko kailanman ninais na kilalanin kang ama. Ibigay mo na ang kontrata, tatanggapin na lang namin ang ari-arian. Tiyuhin, hindi naman tayo magiging pulubi, di ba? AME. May backup plan pa ako. Hindi ito ang katapusan. Mukhang ang larawang ito ay higit pa sa isang simpleng mapa. Parang tinatawag ako nito patungo sa lugar na may yelo. Ang lupain ng kamatayan. Ah. Kinye, ano ang nangyayari? Nagdaya ba ang matanda mula sa pamilya Zhao? Bakit naging puting papel ang mapa? Sinasayang lang ba natin ang lahat ng pagsisikap natin? Huwag kang magpanik. Wala sa kakayahan ng pamilya Zhao ang gumawa ng peking telang ito. Ay hinabi mula sa telang sirena mula sa kalaliman ng South Sea. Ito ang tinatawag na balat ng sirena. Hindi ito nababasa ng tubig. Hindi nasusunog ng apoy. Ngunit may isang katangian ito, nagtatago. Ang sirena na nagluluha ng perlas, totoo pala ang alamat. Hindi lang totoo, sila pa ang pinakamagaling magkunwari. Kayang baguhin ang kulay nito ayon sa kapaligiran. Sa ilalim lamang ng tiyak na kondisyon lilitaw ang tunay na anyo nito. Tiyak na kondisyon. Patayin ang ilaw. Naku, ang liwanag na to, parang may buhay, nakakakaba. Parang buhay talaga, tingnan mo, Kinye. Huwag kang magpanerbiyos, yan ay reaksyon ng phosphorescent powder. Kaya nito sumipsip ng kahit kaunting liwanag mula sa paligid. Sa ganap na kadiliman, ito ang magpapakita ng tunay na anyo nito. Hindi multo ang kinakatakutan ko. Sa dilim, baka hindi makita ni Kinye ng maayos, paano kung? Akalain mo akong halimaw mula sa larawan? Nakakatawa ka, Boss Su. Pero kung sakaling maging halimaw talaga ako, at makakain kita, Kinye, sulit naman. Kinye, hindi ka ba talaga natatakot sa halimaw na tulad ko? Boss Su.
Kung tuloy ka, di tayo makakapunta sa pamilihan ng ilalim mamaya. Ikaw ang unang nanapak, King Sige na, wag na tayong mag-away. Gaano nakatanda ang bagay na to? King walang mapa. Paano natin hahanapin ang Kunlun Void? Kailangan ng ilaw ng sirena ang nakatabong sulat para lumitaw. Espesyal na phosphorescent powder ang mapa, kailangan ng partikular na liwanag. Para makita ang tunay na daan. Mukhang mamayang gabi. Kailangan pa natin pumunta sa pinakamalalim ng pamilihan ng ilalim. Matatagpuan ang ilaw ng siyam na mata na hinahanap ko. Pinakamalalim na bahagi ng pamilihan. Doon sa bodega ng Yin at Yang na kahit ang hari ng impyerno ay takot. Ay mga bagay na kinuha mismo mula sa mga patay. Nakagalit natin sa pamilya Zhao. Hindi ba't delikadong masyado na pumunta sa ganoong lugar? Ang pinakadelikadong lugar, siya ring pinakaligtas. At kung wala ang ilaw na yon, ang mapa na to ay basura na lang. Magmaneho ka. Mamayang gabi. Guguluhin ko muli ang ilalim ng lungsod. Kailan ba magsisimula ito ngayon? Anong yan, nagmamadali? Di ba mas masarap pag hinintay? May balita akong maganda. Tingnan, mga boss. Sariwang Dragon's Blood Amber na may 1,000 taon. Hiyas mula sa libingan ng mga maharlika ng dinastiyang Han. Kapag isinuot, magpapahaba ng buhay at maglalayo sa lason. Panimulang tawad, 5 milyon, 6 milyon. Tingnan mo yang kulay. Mas matingkad pa sa pula kaysa sa nakita ko sa Hong Kong. 8 milyon. Akin na yan. Sakto para pampaswerte sa tatay ko. Kung ayaw mabulok ang kamay, wag hawakan yan. Yan ay hindi Dragon's Blood Amber. Yan ay kula ng langis ng bangkay. 15 milyon. Akin na to. Si Jin ang magsasabi. Sinong makikipag-agawan sa akin? Parang kinukutya mo na ang pamilya Jin. Ang yabang naman ni Jindaya. 15 milyon, pa ang barya lang sa kanya. Hey, kasi mayaman at may kapangyarihan ang pamilya nila. Di natin kaya. Sino ka, galing saan, para mang-asa sa Jin ko? Ano? Gusto mo rin ba ang kayamanang ito? Sayang. Di mo kayang bilhin, no? Bilhin. Yang basura. Kahit ibayad ng 1 bilyon. Ayaw kong madumihan ang kamay ko, Boss Jin. Dahil gumastos ka ng 15 milyon. Para sa isang tiket sa impyerno, at iniisip mo pang ipamana. Ano? Sinasabi mong pek ito? Alam mo ba kung sino ako? Ako ay kilalang kolektor dito sa lungsod. Mas bagay kang tawaging eksperto sa basura. Ang tunay na Dragon's Blood Amber Ay malambot sa pakiramdam at parang may sariling mundo sa loob. Itong sayo. Anong meron sa sakin? Di ba pulang-pula? masyadong matingkad at kahindik-hindik ang pula. Gawa sa kemikal at langis ng bangkay. Na hinalo-halo. Ang tunay na Dragon's Blood Amber ay patay na bagay. Ang sayo may buhay na naninirahan sa loob. Katarantaduhan. Anong alam mo? Hiyas, tumula sa libingan ng mga maharlika ng Han. Mga mahalika ng Han? Sa tingin ko, produkto ito ng makabagong pabrika ng mga manloloko. Boss Jin, makinig ka sa payo ko. Kapag isinuot mo yan, sa loob ng 3 araw, ang dugo mo Ay mauubos. Mga bodyguard, hulihin ninyo siya. Pwede kang magkamali sa pagkain, hindi sa pagsasalita. Kung sinasabi mong pek ito, at wala kang ebidensya, baka mamaya, isang kamay ang maiwan mo rito. Bilang paghingi ng tawad kay Boss Jin. Wala akong ugali ng paghingi ng tawad sa patay. Ikaw, pinagmumura mo ako. Kung minumura ka ba o hindi, subukan nating sunugin. Kung wala kang matibay na ebidensya, huwag mong sisihin kung magiging marahas kami. Hanggat nandito ako, walang makakasakit kay King Ebidensya. Madali lang. Bigyan niyo ako ng apoy. Basurang gawa sa kola kapag sinunog.
Ang baho ng langis ng bangkay, siguradong maaamoy ng lahat dito. Ita, susunugin mo ang aking mahal na kayamanan? Kapag walang nangyari pagkasunog, buhay mo ang kapalit. Sige, tayaan natin. Kung ako ang talo, buhay ko sa'yo. Kung ikaw ang talo, ang batong pangpiga ng telang ito sa akin. Ano sa tingin mo? Sige, tatayaan kita. Kapag natalo ka, gagawin kitang parol na balat ng tao. Nababaliw ka ba? Sirang bato, 15 milyon? Mukhang gustong-gustong sumikat, nawawala na sa sarili. Gusto lang magpansin sa pamamagitan ng pambobola. Ginoo, sigurado ka bang itong batong pangpiga ng tela ang tayaan mo? Ito lang ang gamit namin pang patagilid sa mesa. Ano? Patakaran ng bodega yun niyang patitayaan. Boss Jen, hindi kaya natatakot ka? Natatakot ako sa'yo? Gusto ko ngang makita kung anong kababalaghan ang mahuhukay mo diyan. Saan galing yung amoy sunog na to? Ayoko na, nasusukan ako. Ano yang kalokohan na yan? Alisin mo yan. Boss Jin, pasensya na ha. Kukunin ko na tong Purple Emperor Jade. Sakto to para maging mitsa ng ilaw sa larawan na yon. Kinye, totoo bang mahal yung batong yan? Parang napaka-ordinaryo lang tingnan. Kapag mas pangit ang itsura sa labas, mas kamangha-mangha ang laman. Ang tunay na galing, hindi kailangang ipagyabang. Totoo ba yan? Baka naman eksperto siya? Sino ba naman ang hindi marunong magyabang? Purple Emperor Jade? Ay naku, hindi na ako makatiis. Kinyi, di ba? Hindi mo naman sasabihin sa lahat na yang sirang batong pampatong na mantel na yan ay mas mahal pa sa 1.5 milyon ko. Kung makakakuha ka man ng bulaklak mula diyan, kakainin ko tong buong misa ngayon din. Huwag na, baka mabasag ang ngipin ni Boss Jin. Kawawa naman. Boss Jen, panoorin mo na mabuti. Ito ang tunay na kayamanan. Dilat ang mga mata mo. Ito ang Purple Emperor Jade. Noon, ito lang ang material para sa selyo ng Emperador. Matagal itong nakabaon sa Dragon Vein, humihigop ng Purple Energy. Isang piraso nito, hindi lang 1.5 milyon kahit 1 bilyon. Amoy lang ang abutin mo. Ay, nagkamali ako ng tingin. Kinyi, talo ako ng buong puso. May mga bagay na may espiritu. Sa kamay ng mangmang, bato lang yan. Pero sa kamay ng nakakaalam, yan ay kapalaran. May kailangan ako. Tumigil ka, Kinyi. Pinahiya mo ang Boss Jin sa sarili niyang teritoryo. Saka binuksan mo ang blind spots ng aking bodega ng yin at yang. Nakakuha ng malaking biyaya, alis ka lang? Parang hindi mo talaga iginagalang ang pamilihan ng ilalim ko. Malamig at mabigat ang katawan. Marunong pala sa laban. Bats ng inyang bodega, pag nanakaw sa liwanag ng araw. Nabayaran na ang hiyas na ito. Sa akin na ito. Gusto mong mangurakot sa isang kurakot. Sino ang may lakas ng loob na tumanggi? Anggi, nagkakamali ka, Kinyi. Inaanyayahan ka ng aking amo. Sabi niya, dahil nakuha mo na ang mitsa ng ilaw, malamang, ay padin sa telang sirena na yon ang papunta mo rito. Ang lampahan ng siyam na mata, tanging makapagpapaliwanag ng mapa, ay nasa kamay ng aking amo. Ang nasa likod ng inyang bodega, hindi karaniwan. Alam pa niya na nasa akin ang telang sirena. Mas malalim pa pala ang ilalim ng lungsod na ito. Sayang lang. Ako si Kin. Hindi sumusunod sa utos ng iba. Anyayahan niyo ako. Pero mainit ang ulo ko. Kung hindi ko makita, sisirain ko ang lugar na ito. Bosu, halika. Makipagkita tayo sa amo na ito. Tignan natin kung tao ba siya o multo. Huwag kang pumunta, Kinye. Malamang isa itong bitag. Parang handaang may patibong. Lahat may amoy ng kamatayan. Parang hindi mabuhay na tao. Ang mga buhay, hindi ko kinakatakutan ang mga patay. Sa harap ng mga matang ito,
ay isang katatawanan lamang. Ikaw ba? Ako ang may-ari ng bodega ng Yin at Yang. Talagang hiyas ng emperador. Ang tagal kong naghintay. Sa wakas, may nakapagpapagana ng ilaw na ito. Ilagay mo na. Gusto kong makita kung saan nga ba naroroon ang alamat na Kunlun Void. Mukhang ito nga ang alamat na. Ilaw ng siyam na mata, tanggalin ang ilusyon. Tay, huwag magmadali. Walang libre sa mundong ito. Hihiramin ko ang ilaw mo. Para tingnan ng mapa ko. Paano ang palitan? Dahil sa simbolong ito, iniwan ito ng lolo mo dito. Sabi niya, kapag may kamag-anak na dala ang hiyas ng emperador, ang ilaw na ito ay ibabalik sa tunay na may-ari. Kin, mag-ingat. Mukhang hindi mabuting tao ang matanda. Pero totoo ang simbolong hawak niya. Bago mawala ang lolo, sinabi niyang iwan ang minanang kayamanan. Sa isang mapagkakatiwalaang kaibigan. Ano pang hinihintay mo, bata? Ilagay mo na ang hiyas. Mabilis magdesisyon ang lolo mo noon. Bakit sa'yo? Ang bagal-bagal? CJ, maniniwala ako sa'yo. Humingi ng kapangyarihan sa diwatang ahas, magliyab ang apoy. Bakit asul ang apoy? Nakakatakot tingnan. Iyan ay apoy ng engkanto. Ginagamit para buwagin ang mga ilusyon. Suda, ilabas mo na ang mapa. CJ, Kin, ito. Bakit parang nakabaligtad ang iginuhit dito? At parang wala sa mundo ang lugar na nakamarka. Naroon ito. Ito ang alamat na baligtad na Yin at Yang. Ang hinahanap natin ay nasa loob ng Kunlun. Sa tiyan ng bundok Kunlun? Totoo pala ang mga alamat? Kinfan, sabihin mo sa akin, may iba pa bang marka sa mapa? Halimbawa, kung saan naroon ang bukal ng walang hanggan? Lele, bukal ng walang hanggan. Tay, huwag kang mangarap. Isang lugar lang ang nakamarka sa mapa. Ang butas na pupuntahan natin. Wala nang iba. Impossible. Malinaw na sinabi ng lolo mo noon. Nakatago sa mapa ang lihim ng walang hanggang buhay. Hindi mo tiningnan. Mas malinaw pa ang nakita ko kaysa sa iba. Bukod sa butas na yon, may isang maliit na linya ng sulat lang. Anong salita? Sabihin mo na. Ang pumasok dito ay tatalikuran ang pamilya. Ang sinumang pumunta roon, kailangang iwan ang pamilya. Sa lagay mong ito, halos patay na. Wala ka namang kasama. Huwag mo nang isipin yan. Ibigay mo sa akin ang mapa. Binayaan ko yan ng kalahati ng buhay ko, bata. May mga bagay na hindi mo kayang hawakan. Ibigay mo. Gagawin kitang hari sa ilalim ng Maynila. Ikaw nga, kailangan pa ng barya panlaban sa multo para mabuhay. Mukhang hindi mo nga kayang umalis sa kwartong ito. Nakikita mo? Impossible. Ito ay mahiwagang kayamanan mula sa hari ng bangkay ng Jiangxi. Paano mo malalaman ang halaga nito? Batang walang alam. Nakikita ng kanang mata ko ang loob ng katawan mo. Tumigil na ang tibok ng puso mo. Ang sumpang buhay mula sa butil na ito ang bumubuhay sa'yo. Hindi ito walang hanggang buhay. Pahiram na buhay lang ito. Kin, huwag mo nang patulan ang matanda. Nakakadiring tingnan. Mag-ingat tayo. Umalis na tayo. Puta ka. Gusto mong mamatay? Ikaw ang gustong mamatay. Mukha lang siyang nakakatakot pero duwag naman pala. Bata, bitawan mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang may-ari ng bodega ng Yin at Yang. Pag hinawakan mo ako, buong ilalim ng Maynila, lalaban sa'yo. E ano naman? Sa paningin ko, pasyente ka lang na malapit ng mamatay. Yung maitim na usok sa noo mo, hindi na mapipigilan, di ba? Kung hindi mo sila pakakawalan, puputulin ko ang butil na ito. Sa lalamunan mo. Huwag. Kin, usap tayo ng maayos. Lahat umatras. Hayaan ninyong umalis sila. Dapat noon pa. Hiramin ko muna ang ilaw na ito.
Pagbalik ko galing sa Kunlun Void, padadalhan kita ng kabaong. Bilang kapalit, Ninakaw natin ang kayamanan ng may-ari ng bodega ng Yin at Yang. Mapaghiganti siya, di titigil hanggat di tayo nababayaran. At papunta sa Kunlun Void, di sapat ang mapa at ilaw lang. Kailangan natin sa data para sa identification. Kunlun Void ay lupain ng matinding lamig at panganib. Maraming hindi mabilang na halimaw doon. Ordinaryong patalim. Kahit yelo di kayang putulin. Matalino ka. Tara, maghanap tayo ng patalim na papatay sa mga halimaw. Para makilala natin. Yung baliw na panday na may pangalang Tigwaili. Bumili ka ng espada ni Haring Yue, yung nasa dingding, bagong hukay. 2 milyon, yan na ang presyo. Boskin, maganda tong espada, mura ang 2 milyon. Baka pwede. Bosley. Diretso na. Huwag mo kaming lokohin ng mga peking bagay. Huwag mo na ipagmalaki yan. Ang kailangan ko ay Totoong sandata na kayang putulin ang libu-libong taong yelo. Hoy! Sabihin mo, alin ang totoong bagay sa kwartong ito? Kung di mo makita, kailangan mong lunukin ang mga sinabi mo kanina. Ipilitin kitang lunukin yon. sa kwartong to. Isang bagay lang ang totoo. Pero wala yon sa dingding. Nasa sahig. Ha 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 ha. Kalokohan. Malinis ang kwarto ko. Sa sahig, abo at tubig lang ang makikita mo. Wala ritong mahiwagang sandata. Kung di mo may paliwanag ngayon, hindi ka makakalabas sa pintuang to. CJ. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang totoo. Ang bigat. Boss Lee, kukunin ko itong pamalo. Kinye, ayos ka lang ba? Sa dami ng espada sa pader, ito pa ang pinili mo. Puro uling naman ito. Ha ha ha. Bulag ka ba, par? Yan ang pamalo ko sa pugon sa loob ng 10 taon. Gusto mo? Sage, 500, kunin mo na. Boss Lee, sigurado ka? Matagal na naging kasama yan sa'yo. Hindi ka magsisisi sa huli. Ako si Tigwaili, salita ko'y salita. 500, kung may lakas ka ng loob, gawan ko na ng resibo. Huwag nang magulo. Boss Lee, narinig mo na ba ang patalim ng nagniningas na apoy? Yun ba yung bakal na galing sa langis sa mga kwento? Sabi nila, matutunaw lang yun sa pinakamainit na apoy. Bakit mo tinatanong? Wala lang. Parang kamukha kasi nitong pamalo mo. Kamukha ng bakal na yon. Katarantaduhan. Kung yung nga yan, gagamitin ko ba sa pugon? Umalis ka na. Nakakaabala ka sa negosyo. Kung ganoon, subukan natin. Anong ginagawa mo? Yan ang tubig ko. Anong nangyayari? Itong sira-sirang pamalo. Paano nito pinakuluan ang tubig? Dahil hindi ordinaryo ang bakal na ito. Likas na mainit ang kalikasan nito. Kapag inilagay sa tubig, natural na kumukulo. Hindi ako naniniwala. Impossible. 10 taon ko yang ginamit. Bakit hindi ko napansin? Dahil hindi mo yan pinakain. May buhay din ang mga sandata. Kailangan ng dugo para magising. Sumuso ka ng dugo, huwag kang magdrama dito. Kung totoong inom ng dugo, yang bakal na yan. Ibibigay ko ang aking tindahan sa iyo ngayon din. Sinabi mo yan ha. Isang salita ng isang tunay na lalaki. Walang baw yan. Tuhugin mo na, gusto kong. Makita kung anong kalokohan ang gagawin mo. CJ. Magpakumbaba, sumipsip ng dugo, gisingin.
Ano to? Huni ng dragon? Yang sirang bakal na yan. Buhay na buhay. Dahil ito ang patalim ng nagniningas na apoy. Hoy, bata, hindi ko ibibigay yan. Ang pandayan, pwede. Ero, Hindi na kailangan. pero yang bakal na yan, pang-ihaw lang ng uling yan. Di ko alam na may ganitong kayamanan dito. Pinagsamantalahan mo lang ako. Inaapi mo ang matapa. Iwan mo ang patalim, di ko kailangan pera. Kung hindi, hindi ka makakalabas ng pintuang ito ngayon. Ah, inaapi ang isang taong matapat. Sino ang nagsabing 500? Kunin mo na. Ano ngayon? Mostly, gusto mo bang matikman ang lasa ng bala? O sa tingin mo, mas matigas ang ulo mo kaysa sa bakal? Huwag mo akong takutin ng baril, puta. Di ako natatakot sa iyo. Lalaban ako ngayon, kung kaya mo, bumaril ka. Boss Lee, hindi ka makatarungan. Napagkasunduan na natin ito. 500 bayad agad. Ngayon magbabago ka. Kapag kumalat to, ang pangalan mong Tigweli. Ang reputasyon mong hindi naloloko sa bata o matanda, mawawala yan. Ano ba ang halaga ng reputasyon? Itong sandata, kayamanan ng angkan. Kung ibibenta ko, to ng 500, bubuhayin ako ng mga ninuno. Inaano mo ako? Hindi mo kayang panatilihin ang patalim na ito. At ikaw, taglay mo ang laso ng lamig na yan hanggang sa buto na. Tuwing hating gabi ang binting ito mo. Parang ginugutay-gutay ng lagari ang pakiramdam, di ba? Paano mo nalaman? Ang sugat na ito. Mula sa paglusob ko sa libingang yelo. Naghanap ako ng maming doktor, pero walang makagaling. Ikaw, may paraan ka? Hindi lang gagalingin pati ang binti mo. Mas matibay pa kaysa dati. Ang patalim akin na. Pero ang reseta na ito ang magliligtas sa binti mo. Kailangan mo munang mabuhay para magamit ito. Ang negosyong ito, papayag ka ba o hindi? Ako. Papayag. Kinpo. Nakuha na natin ang banal na sandata. Ang dali-dali. Akala ko ba'y magkakagulo pa tayo? Minsan, ang paggamot mas epektibo kaysa sa away. Ikaw, hindi mo ako niloloko? Talagang gagaling ang binti ko? Ako si Kinfan, hindi nagsisinungaling. Kung hindi ka naniniwala, huwag mong ipagpalit. Pero isang paalala lang. 3 buwan na lang ang itatagal ng lason. Sa oras na yon, sisirain na ang binti mo. Si Kinpo nga'y isang diwata. Ako ang bulag at mangmang. Ang patalim, sa inyo na po. Kinpo, maganda nga ang patalim na ito. Pero ang ordinaryong kaluban, hindi yan papasok. Sa unang hipo pa lang, magiging abo na yan. Bago pa man tayo makarating sa Kunlun Void. May ihaw muna tayo dito. Huwag kang mag-alala. Kung apoy ang kalikasan nito, siguradong may bagay na tubig. Ang makakapigil dito, Saan natin hahanapin yon? hindi mo na kailangang maghanap, narito na. Boss Lee, tulungan mo na ako hanggang dulo. Ibigay mo ang basahan, gagawing pambalot ng patalim. Napakatalas na mata mo, Kinye. Mahirap makuha ito. Sutla ng yelo mula sa 1000 taon. Hindi tinatablan, pangharang sa tilamsik. Huwag kang mainay. Ibibigay mo ang pambalot na to, gusto mo man o hindi. Huwag mong kalimutan kung sino ang nagpagaling sa binti mo. Sedge, takot na ako sa iyo. Aray, Kumusta ka? ayos lang. Kinye, talagang masungit ang patalim na to, minsan nakakapaso.
Parang, Parang ano? parang kayo, malamig sa labas pero sa loob. May apoy. Pero gusto ko ang pakiramdam ng yelo at apoy. Magkasama para maging perpekto, kinye sa tingin mo. Tayo ba ay parang patalim at pambalot? Boss Su, ang galing ng bibig mo. Hindi sa galing ng bibig ko, kundi sa ganda ng bagay. Ngayon, makakapaglakbay na tayo ng maayos. Kinye, parang kakaiba ang lugar na ito. Bakit berde ang apoy sa parol? At wala man lang bakas ng tao sa paligid. Dahil dito, negosyo ito ng mga patay. Bago tayo pumasok sa bundok, kailangan nating maghanap ng gabay dito. Dalawang boss, pumasok sa bundok, sa kunlun, sunod-sunod ang pagguho ng yelo. Kung wala akong gabay, kahit mga Diyos mahihirapan. Mukhang marunong kayo. Kwintas na ilaw ng siyam na mata, pasalubong. 1,000,000. Garantisadong ligtas ang biyahe ninyo. Ilaw ng siyam na mata. Napakabihirang kayamanan. Sa merkado, 10 milyon. 1 milyon lang. Napakamura. Gawa ito sa modernong pabrika. Gamit ang malakas na asido sa gata. Tapos pinatibay ng bola at iniinit ng gusto. Hindi tama. Yung tali, hindi balat ng baka. Litid ng tao yan. Kapal ng masamang espiritu dito. Huwag galawin. May daya. Ano na nangyari? Lounge, di ba? Ang galing ng pagkakagawa ng iyong hiyas. Pero ang ginamit mong pantali, litid ng paa ng bagong patay, di ba? Ano, gusto mo bang gamitin itong tali ng kamatayan? Parawan lang muna sa'yo. Ika, nakasalamuha ako ng eksperto. Dahil nakita nyo na, huwag na kayong umalis. Patayin ang lalaki, ang babae. Iwan sa hindi lang asawa sa aking kuda. Panaginip. Boskin, huwag kang kikilos. Ako ang bahala sa kanila. Huwag. Ako na. Ako pa rin ang dapat maging tagapagtanggol ng bulaklak. Gusto niyong patayin ako? Mabuti. Kakalabas lang ng talim ng patalim ng nagniningas na apoy ko. Kailangan ko pa ng ilang multong ihahandog dito. Anong uri ng demonyong patalim to? Tao ka ba o multo? Mga kapatid ko, bakit lahat? Ay naku, multo. Ikaw ang multo. Magsalita ka ng maayos. Sinabi ko na. Ang paggamit nito para manakit may kapalit. Kakabukas lang ng patalim ng apoy, hihigop ako ng sumpa. Para palakasin ang espiritu nitong patalim. Ginukin, nagkamali ako. Huwag mo akong patayin. Alam ko ang daan papasok sa Kunlun Void. Yung mga zhaw, aray. Magpaturo ka. Kapag nagtangka kang magloko. Bubalatan kita at gagawing tunay na tambol na balat ng tao. Hindi po, hindi po. Diyan na po ang pasukan ng Kunlun Void. Lounge, sana totoo ang sinasabi mo. Dalhin mo kami sa loob. Ginukin, kahabagan niyo po ako. May matinding panata kami. Hindi talaga kami pupunta sa loob. Sa totoo lang po, may halimaw dito. Lahat ng pumasok, hindi na lumabas. Ginoo Kim. Ito ang pasukan ng Kunlun Void. Bakit wala yung dalawa? Sinagu at Zaudezu. Wala sila rito. Baka kinain na nga sila ng halimaw. Wala ring halimaw dito. E paano namatay ang mga ito?
Baka hindi halimaw ang pumatay, kundi ang kasakiman. Ang pinto ng yelo, buhay. Ito ang talukap ng mata ng Dragon Vein. Para sa iba, pinto lang. Pero sa akin, isang napakalaking, matalinong hiyas ng yelong walang hanggan. Bumabalik na ang diwatang ahas. Buksan. Kinye. Grabe, ang galing mo talaga. Bosu, sumunod ka ng maigi. Ang nakakubli sa ilalim nito. Ang pinakamalaking leak sa buong mundo. Bosu, dahan-dahan lang. Kakaiba ang tulay na ito. Bawat pirasong amber ay isang bitag. Isang maling hakbang lang, lulunin tayo ng kumukulong putik sa ibaba. Bitag. Ako. Wala akong nakikitang bitag. Kinfan. Ang puso ng walang hanggan. Ay akin. Ano ang sinasabi mo? Kapag nakuha ko na ito, mananatili akong bata magpakailanman. Mamamatay. Hindi na ako mamamatay. Anong nangyayari sa'yo? Nakakatakot yon, parang masamang espiritu. Bitawan mo ako. Naiinggit ka sa akin. Naiinggit ka dahil ako ang karapat-dapat na magkaroon nito. Suda, nababaliw ka na ba? Ako si Kinfan. Hindi kita kilala. Anong Kinfan? Ang humahad lang sa akin ay dapat mamatay. May mali. Parang manika si Suda, walang buhay sa mga mata niya. May iba pa sa loob ng libingang ito. Talagang may mali. Sino ka? Lumabas ka. Kin, di mo inaasahan to, di ba? Guzel Dezu, buhay pa pala kayo. Ano ang ginawa ninyo kay Suda? Talaga namang matalas ang mata mo, Kinye. Sayang, huli na ang lahat. Ang pintuan ng libingan. Tanging ang mata ng diwatang ahas mo lang ang makakabukas nito. Kaya nga, sinadya naming iwanan ang babaeng ito ng buhay. Paalang siyang maging panlaban sa iyo. Bu, sabi nga nila, kahit ang tigre ay hindi kumakain ng anak nito. Si Suda ay tunay mong anak na babae. Iano naman, isang anak sa labas lang siya. Sa salamin ng kawalan, kaya kong itakda ang kanyang kapalaran. At gamitin ang ritual ng pagpapalit ng kapalaran. Kaya ko rin siyang kontrolin sa sining ng manikang kaluluwa. Gagawin ko siyang tautauhan, hindi siya makakapagmatigas. Hanggang nandito ako, ligtas siya kahit anuman. Suda, huwag kang matakot. Hindi kita pababayaan. Nakakatawa. Sa palagay mo ba ay nakikilala ka pa niya ngayon, Tito? Huwag na mag-aksaya ng salita. Ipakita mo sa kanya. Kung ano ang tunay na pagsasamantala sa pamilya. Huwag mong sisihin ang ama mo, anak. Sa magulong mundo ka ipinanganak. Asa ganito ka pa kaganda. Infan, ngayon na ang katapusan mo. Gagawin mo na. Kinfan, papatayin kita. Dapat kang mamatay ngayon. King, huwag kang magpakabayani. Mag-isip ka na lang kung paano ka mamamatay. Barilin mo siya, Suda. Patayin mo siya. Opo, Panginoon. Kinfan, mamatay ka na. Hindi. Ayaw ko. Ayaw kong magpaputok.
Ayaw ng masarap, masama ang gusto, patay na babaeng ito. Matigas pa rin ang ulo. Kin, pakiusap, patayin mo na ako. Habang may kontrol pa ako sa sarili ko. Ayokong saktan ka. Ang ganda naman ng eksenang ito, Kinfan. Mukhang talagang mahal na mahal ka ng babaeng ito. Dahil mahalaga siya sa iyo, palitan natin ang laro. Baliw ka. Kung gusto mong iligtas ang putang ito, kunin mo ang puso ng walang hanggan sa altar. Kung hindi, papatayin ko siya sa harap mo. May tayo sa bagay na yun. Sino ang maniniwala sa mga kasinungalingan mo? Bilisan mo, kung hindi, ngayon din siya mamamatay. Sige, papayag ako. Kin, huwag. Huwag mo akong intindihin. Pakawalan mo si Boss Su. Kinfan. Napakabata mo pa talaga. Pa sa isang babae, isinasapanganib mo ang buhay mo. Tayo na ang magiging mga Diyos. Sa atin na ang mundo. Ano yan? Tulungan mo ako. Tito, itapon mo siya. Sabi ko na nga ba, may problema sa puso ng walang hanggan na yon. Kasakiman ang pumatay sa kanila. Karapat dapat sila sa nangyari. Suda, ako ang ama mo. Iligtas mo ako. Iligtas mo lang ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking ari-arian. Ama, nang gamitin mo ako sa ritual ng pagpapalit ng kapalaran. Inisip mo bang anak mo ako? Kontrolado mo ako. Inisip mo bang anak mo ako? Ano ang gagawin mo? Walang utang na loob. Mula nang itapon mo ako, wala na akong ama. Ang putok na ito para sa sarili ko. Siguro ang pag-alis ng iyong pagdurusa. Ang tanging pasasalamat ko sa pagluwal mo sa akin. Kinfan, ingat sa likod. Ano ang nangyari? Tumakbo ka na. Huwag malinang. Ang pagtakbo ay hindi ang solusyon. Huling yugto, alisin ang huwad, panatilihin ang tunay. Umalis na tayo. Kin, ang mata mo.
naipasok ko na ang negosyo ng pamilya Zhao. Gaya ng utos mo, kalahati ay inilaan para sa charity. Kampante ako sa gawain mo, Boss Su. Ang mata mong iyon, may nakikita bang kakaiba? Ang tunay na kakayahan, hindi makakita ng kakaiba. Ang pinakamahalaga ay ang payapang puso. Ito ang pinaka-relax na ako natin.